is ato papaingon sa duhaman ang hukmanan no, sa Revelation and Revelation chapter 23. Ang hukmanan dito is hukmanan sa mga unbelievers na gitawag og the Great White Throne Judgment. But in Revelation chapter 19, ang kasal sa mga sa church, sa believers, sugat na sa Ginoo. Muna, ang judgment seat is different from the judgment seat of the unbelievers. Lahi-lahi ini siya nga lugar o destinasyon. Ang mga believers, iya is the bema seat of Christ. And the bema seat of Christ, mauni ang awarding sa mga believers. Wala na ni mag-isip din o hell or heaven, but it is rewarding sa mga anak sa Ginoo. So, we could say, congratulations, no? Ay si Sister Carmen, ibiya naman siya sa kalibutan na corrupted, puno sa kasalanan, puno sa kasakitan, puno sa mga problema. Isip tawahanon ba? Salamat sa Ginoo, no? Karon nga gabi, ako ang hisgutan kining gitawag na the biblical concept of death. Ang konsepto sa kamatayon sa usa ka Kristohano o sa usa ka kamatayon. Magapos ata, amahan niya balaan, ikaw din ang mamuhi ila ng mga author sa kinabuhi o yung kinigibuhat na dunay eternal value. O salamat po Diyos sa opportunity na among kinabuhi samtang niya kami sa kalibutan yung pining na sa meaningful ang among kinabuhi din kaplag kami din kanina. Tungkol kay ang barometer sa among kalapusan dili man ang umutang or sa amo ang mga nakapot. Dili ang barometer sa among kalapusan ang mga nakakaplag kami din kanina kung nakapangalagan kanina. And at the last day, sa among pagkatumang kanina, ikaw ang mag-reward, ikaw ang mag-ahakal o papasin mo sa iyong mga makilinanod ng mga nagalagan. Salamat po Diyos, Holy Spirit, we praise and mohang pag-inspire, pag-illuminate sa inyong pulo, karong magabi, o mga sabtan, ang iyong mga balang pulo. Through the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Allow me sa paghatag nato sa akong kaning paghimamat nato kag Sister Carmen ha. Ay dugay-dugay ni nga nagka-himamat ani Sister Carmen. Kayo po dugay kay kaduhaman ko nakita. Sa first yun ako ka-impression no, dito sa mga sa mga Baptist Church no, karon is MCCSB. Patas-an na ninyo kaya naglambo na yun mo. So I met Sister Carmen, may teacher na siya, di ba? O nag-iyahang striking words, nag-iyahang nakabot ko sa mga wipa, yun siya na, taas kayo ang iyang ulong, ang mag-istorya niya, matulog pa niya. Hi, Pastor Oiles, taas kayo. One sentence, pero ang iyang pagkasulti mga igsoon, mo nang iyang itsura, hindi na kamalimtan ang iyang smile. Hindi ko makalimot. Mo nang nako impression sa taga-Mangagoy nga ang mga taga-Mangagoy is kanang grabe sila ka mga biyabiyon. Ang iyang first impression sa ako. So kamo, bidala mo ni Mali ni Sister Carmen, no? Ang impression. So, ako kung naapay makasundog sa smile ni Sister Carmen. Ikaduhan ako kapag meet niya, ano naman si Brother Dada ako. Dili ka nagsugat sa Espiritu Street, kaya karaan na period without baktas ko dito. Ngayon na po siya dito, hi, Pastor Boyes! Taas di hapon na kami pagkahimaw. Ngayon ni si Sir Dada, isa na po. Ngayon siya, si Pastor Boyes to ang bagong pastor sa Santa Cruz. Taas kaya mo pagkahimaw.
expression ba? Bisan really ma-express ang pulong, pero ang iyahang expression bitaw na. Sino kayo ang iyahang pagka-dala sa iyang mga? Kaya mo na ito mag-smile pareha ka Sister Carmen? Testing ka na ito? Para magkabang-hagod. So, kung amay kanang model sa Christian smile, ako na niya kung ikuan na ito Promote. si Sister Carmen. So, atay makapareha sa iyang smile. So, katong grabe ang iyang impact sa kuhan ng pigilan. Tundot ang mga bito. Sabi ka. So, muna nga, bisan siguro magtiyong ko, memorize na ko ang picture sa iyang naon sa iyang smile. Hindi ko na maligtad. Buto, lari ba kung di si Sister Carmen Muluto? Siguro kung sa iyang pagluto, baka ma-serve, smile pa lang, ulam na. Lingawan sa pamilya ng luto. Pag-met ni Sister Carmen na lugay-lugay ito, no? So, what is this? Yan. Kung sa maning kamatayon, or sa English is death. Ito na ay biblical ating meaning, no? Sa kanang itawag na death. First, a death is departure. Ang departure mo, kini ang paggikan, ang pagsukod sa pagbiyahe, o paglawig. Patutan niya Apostol Paul din sa 2 Timothy chapter 4, verse 6, you will read. Ikaw niya Apostol Pablo, bahin kanako, niabot na ang takna nga ihalad ako ngadto sa Dios. Panahon na nga ubiya ako ni ining kinabuhian. Ubiya ako ni ining kinabuhian. Departure. Mo depart. Ang kalag mo depart siya. Mo biyahe. Mo gikan. So, asa man nato makita kining word na departure? Kita natin din sa mga airport, sa terminal, o sa seaport, no? Departure, meaning gikan o biyahe. So, mo ni ang picture sa kamatayon na according to Apostol Paul. Nasa dihang ang usa ka tawo ang iyang kalag mubiya na siyang lawas, mo na niya ang iyong pagbiyahe paingon dito sa eternity. No? So, kung mauman kini ang kamatayon, kasi man ang pinakamaayong buhaton sa mga tao. Sa man ang buhaton. So, kung mubiyahe ka paingon dito sa imuhang gihinang-hinang na lugar, sa mga imong gusto nga tuan, Japan, sa Bukit, Hong Kong. So, for example, mga 2 months, no? Magbiyahe na ka. Unsa may imong buhaton? Preparation. Okay, tama ang preparation. Kaya kung mag-prepare ka, dihan na sa takna nga magbiyahe na ka, taghan na ka o mga maligay. So, the same po na siya sa atong kinabuhi. Tungod kay ato ang kalag o biyahe, kung dili ka makaprepara, mahimo nga dili maayo ang ato ang pagbiyahe. Wala na kinahanglan maganda tungod kay labi na nga ang schedule sa pagbiyahe walay tino na pizza o oras. Ang pag-depart ko hindi tayo kung tawagan ka sa Ginoo. Our life on earth must be a preparation for eternity, and your departure time should be anytime. So, walay makatakan, walay makasulti. So, nag-usap ka istorya ang nagsoon sa isa kahaya nga
ang mga tanaw na naghaya no dito sa labing. Smile mo niya po sister. Ang tanaw sa kanang mga tao nga nagtanaw, magkapang mahadlok sila mag-isa. Jesus, pero si Jesus. Kada ko, ang ngayon sa katabi ko, mag-curious yun. Sa kapamilya ko yun, si Jose, si Maria o si Josep, Maka, Jesus, Marosep, sa kapamilya. tanaw ko sa dito. Pagtanaw yung niya. Jesus, no? Jadi balik ke kamu. Kasampit niya. Sabi ni para Dahil Sabi ito niya, niya sa kinahapon ko lang dito ang pumularan. Di ba yung now? Ang patay, Karena patay istorya niya, ng wala mo kayo ito. Naisas ko ba? Niya na ay labil Di dito. mo kamang sabi ng ang now. Ako pagkaroon, sunod ikaw na po. Kids, no? Only, our life on earth must be a preparation for eternity, and your departure time could be any time. Any time, simply. So, ikaduha, departure, death is an entrance to eternity. Walay unod ug dugo nga makaadto sa eternidad. Kinahanglan yun nga mamatay o pasulpugan sa incorruptible or immortal body. Walay, ang kamatayon mo, hindi siya ang sa manang entrance, ang nagianan paingon sa eternidad. O dito sa eternity, there are two doors only. Ato na lamay duha ka puntahan dito sa eternidad. Yung padre sa Matthew chapter 7 verse 13. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay lapad nga ganghaan ug sayon nga dalan, paingon man sa kalaglagan, mao kini ang isubay sa kalaghanan. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan, paingon sa kinabuhing dayon, ug jutay ra ang nakakaplag niini. So according to the Bible, ang kamatayon mao kini siya ang entrance to eternity. Kung dito sa eternity, adunay sakuan nga duha ka puntahan. The door of destruction and the door of heaven, yung kauban ng Diyos. No, yung padali, door of destruction and the door of eternity with the Lord. Ang door of destruction, nga usahay o kini ang gipili sa mga tao matutod dinhi sa atong gibasa. Kay lapat. Daghan ang nagsubay ani nga door o kini nga pag-agianan ayon dito sa door of destruction. Gamay lang ang nangita sa door nga kauban ng Dios. Og salamat tungod kay usa ka sa nakakaplag niini nga puntahan nga Exodus. Because you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Matod pa ni Jesus, John 46, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So kung nakaplagan mo si Jesus, hindi mo kaplagan ang puntahan alang dito sa kahimayaan ng Exodus. So praise the Lord for that. Karon kay wala pa may rapture, ang nangamatay ng mga believers according to Luke 16, tuwa sila paingon sa Abraham's bosom. Or according to Jesus, sa iyang last words, tingnan niya ang criminal dito sa cross, today you will be with me in paradise. So ang Bible nagsulti sa duha ka toth. Sa ato ang pahikinan sa mga believers katong nangamatay na. So according to Luke 16, itawag kini o Abraham's bosom.
according to Jesus sa iyang kamatayon sa cross, yung kanya paradise. So mo ni siya ang mga believers, no? Kaya dito sa 1 Thessalonians, capture man to dito. So ang nangamatay nga ng mga nagtuo, musugat together with sa mga buhi nga dunay espiritu sa Ginoo. Mo ni gitawag og regenerated believers. Unsa man ning regenerated believers? Katong natao pag-usap nga adunay nakaangkon sa espiritu sa Ginoo. Dili ingon nga nakaangkon sa relihiyon, but nakaangkon sa presensya o relasyon sa Ginoo. Tungod kay kining spirit sa Ginoo, mo ni siya ang gitawag nga deposit, deposito kanimo according to Ephesians 1:13, nga sa dihang gidawat nimo ang good news, gidawat nimo si Jesus Christ, ang Holy Spirit mo kini ang mag-serve kanimo, magtimbre kanimo nga di ba nagihan ka sa Dios ug wala niya makaagaw kanimo. Kung nagulat na lang ka sa time nga rapture, nga mong sugat kita ngadto sa Ginoo. Mo na ang hope sa mga believers. O kana no nga apan sa mga wala magpakibana sa Dios, mo kini gitawag nga according to Luke 16, paingon sila dito sa Hades or Hades. Ano yung temporaryo nga kalayo. O kining Hades, in Revelation 21, verse 14, kaning Hades, dal-on ni siya dito sa, itambok ni siya dito sa lake of fire. Pero wala na yung kausapan ha. Ang tao na makaabot dito sa Hades, according to Luke 16, doon ay word din nga, importante kaayo ako natawag na rin. Na word din nga, ibuhian ni Abraham, Luke 16. In verse 24, usa bising git ang dato kang Abraham, amahan kaluy taon ako. Ipadala sila sa diri aron itulog ang iyang tudlo og tubig. Pamugdawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo niini kahit sa kalayo. Ingon si Abraham 25, anak hinumdumi nga sa dito ka pas kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong utang samtang sila sa lunlon lamang kadautan ang iyang nahiaguman. Apan karon malibayo na siya diri. Samtang ikaw diha nag-antos. In verse 26 kaniyo, gawas pa niining tanan, anay lawom nga bungaw nga nag-ulang kanato aron walay makatabok gikan diri nganha kanimo o gikan diha ngari kanako. Walay makatabok. So naay klaro nga paingnan sa mga believers sama atong kabus nga napuno sa luka nga mao si Lazaro na siya sa Abraham's boso. Kung nakita siya sa katong dato atbang nga nakita siya uy ayahay ni si Lazaro. Murag irkon man ang iyang nahiputagan. Ako diri murag nabaliman ang sitwasyon. Ang word din niya nag-ingon niya, walay makatabok. So kung wala may makatabok, ang hukom sa Diyos is final. Dili na siya magala o kanang pagkasilang mali mo na o bayad ka. Sa pila pa ka billion, trillion, yung gasto para imuhang bayad para ang bitaw nag-ingon nga ay dato nga nagpahampo siya, nag-indulgences ba? Pahampo, nagpabisa para sa matay. Kalugaya no, isa kayo mga man yung kwarta, kumusta man ang ako ang uyuan dito sa kwan? Aning purgatorio.
Hapit na itong Lord, bagay ko lang. Istorya na gini. Kunya ka athlete man to yan. Ikaw po kung Iyan ko yun. pagkatuloy. Athlete na to. Paluksuan na lang. High jump ang iyang ko na to. Iyang event. Event niya, siya nga, nalaman mo yung kwarta. Pwede paluksuan na lang to si Tio. Para yata lang to, eh. Doon naman ka. Kapoy ng gasto. Awarded hayo ka, wala yung makaka. So, God's decision is final. Isa man ang makabalik sa Diyos. So, death is departure, death is entrance to eternity, and death is appointment. Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Appointment. Mangayo kita og husay sa atong kinabuhi ngadto sa Dios. Ang matag usa matubang sa iyang buhat. Nga pa sa Matthew 25, verse 14 to 19. Ang istorya dito nagingon nga dunay gipiyalan kita sa Ginoo. Dunay gipiyalan og 5 talents, na gipiyalan og 2 talents. Kung kining ilahang mga talento nga gihatag sa Ginoo, ila kining gipalambok, meaning nahimuot ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Samantala ang usa ka tao nga gitagaan lamang og usa ka talento or talent, ang iyang gibuhat dinhi iyang gilubong sa yuta. O pagbalik sa agalon, ang agalon mo kini ang Ginoo nga makighusay sa mga tao. Ang katong kitagaan og 5 o 2 talents nakadawat og unsa man pagpasidungog sa agalon ninyo pa sa master, good, faithful servant, maayo, ano nga sulugon, no? Kay ang gihatag niya nga 5 nahimong 10, ang gihatag na to nahimong 4, so napalampo, nagdamit niya sa kayayaan sa Diyos. Samantala ang isa nakadawat siya o wala niya gipalambo, gikasukan siya o gihingin lang siya sa Ginoo in verse 26 sa Matthew 25:26. Ingon ang Ginoo, ingon ang master, ingon ang tagiya sa kinabuhi. Sakit-sakit pero wala napulong. Siya tapulan. Huwag hinungdan nga sulugoon. Ngano wala naman lang yung nag-deposito sa bangko na itong pagkaroon ng tubok kilit. Okay, wala nga gano'n. Hala, kuha ka ng iyaha, kung ihatag na sa katunaan. Kunya, napusa na, inapay na dito. No? So meaning, ang kinabuhi, dibugda sa Ginoo nga, produce. Mahimong mulambok. In Ephesians chapter 2 verse 2:8 and 9, ang atong kaluwasan is by grace. Pagkapot sa 10, limuhat kita sa Ginoo, we become new creation, aron magbuhat kita sa maayo, mo yan gusto ito yung alam na ito. Hindi lang nga, magawat ka sa kaluwasan, but you are made as a new creation para magbuhat ka sa maayo. Tungkol kaya pag mga tao ng inhangan sa Ginoo. Just like Sister Carmen, smile lang, makaabot na diya sa tao. Doon na may lingkod ng communication. So, morning, balik natin dito. Death is departure, death is entrance to eternity, and death is appointment. So, ang mga talanton, mga igsoon, posibleng mao kinitawag nato time, treasure, and talent. No? Time, ang panahon, dapat tayo gigahin yung panahon sa Ginoo. Basin sa tibok nga semana, oras na lang natunga. Wala na tayo time sa Ginoo. So sa kaadlaw, nakapamang tayo time para sa Ginoo. May paamulok, may pagmata sa buntag sa iyo. Isa isulti sa mga. Diba?
our treasure, ang ako ang mga bahandi. Atong salapi. Ito na tayo pag kabukaton alang sa pagtabang sa ministry, sa church, o sa mga tao na nanginahanglan sa atong tabang. Sabi ninyo, usa ang pinakabukat na ako na matiyon sa diyan may tao muna na ako sa mga niyo. Pinakabukat na akong matiyon kanang pagpuon na ako sa gawa ko iwanta, gawa ko ikahatan. Hindi na lang ito. Muna nga, kung naamoy, pagkot ninyo na yung kwarta na yung mga niyo, na pagkot ninyo na yung kwarta, praise the Lord, kay mga yung mga kalipay, makapaambit ka sa panalangin na yung tansinin. Kahit talents Balik na ito. Ano yung Treasure. ito? Helmet. sa iyong talents, magandang mga Balik po ito. mga abilidad na itawag na skill or acquired knowledge. Eskwelahan, na ako'y mga inborn gifts. Masyado naman ito. So, gamitan na alang sa kamayan sa gift. Na, si Pagway ka mo. Sama ka, Sister Carmen, smile pa lang. Makahakad na ako inspiration. So, death is departure, death is entrance to eternity, death is appointment to God, and death is transfer. From temporary to eternal environment. Ang kamatayon mo ni siya ang pagbalhin, pag-transfer. Gikan sa temporaryo, gato sa eternal. Ang paligay sa 2 Corinthians 5:1, ingon dali, kay nasayod kita nga inikaguba na niining atong gipuy-an nga payag dinhi sa sayuta nga mao ang atong lawas. Lawas payag daw ni. Akong balikod, kay nasayod kita nga inikaguba na niining atong gipuy-an nga payag dinhi sa sayuta nga mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios o puloy-anan dito sa langit. Kini maoy usa ka puloy-anan nga walay katapusan ug siya gayon ang nagbuhat. Gikan sa temporaryo nga payag kini atong lawas nga gitawag og corruptible, madugta, madunot, dalon ngadto sa dili na madunot. Una kamo mga senior citizen ay mong kabalaka, no? Kahit kung masinyo na daw, mamimuro na sa Bumblebee. Bumblebee na. Sa una, ang suko na kong pastor, klaro pagig kayo akong matawa. Si pastor, basta manting reklamo siya kaya kung may bordating nagbayan, may naging namin. Klaro kita kayo sa una. Then, 18 years after, Buta-buta na. suko na ko, ano po pa rin akong grado. Okay, bilban pa siguro din. Double B. So, kaingon din ka pagmot. Kaya nga itong lawas, mo man ang corruptible body, mo na yung bumikulo na ta sa bumulbi. Kabula. Bungol-bungol. Kabula na. Bungol-bungol Na, na. ganun mo ang Pero sa baho. mga sinyo na tinatang mga luwan ng tayo. Kaya bisan o, Double B man. kanang magkuhan na ka, kanang istorya na ka ba, hilay. Ganun ka na yun nila. Pero ginuhang singitan, tayo, di mo kanuho. Tingala ka, baliktad. Nagbulo-bulo na. Kanya, ang pinaka-worst na gitali, kaysa una, sa Batanon pa, maligo, 3 times a day. Kung siya na senior na,
Tagal na lagi na to Lockdown na. 3 times a week na. Usahay mo gid once a week na lang. Noon. Kuya, sa una magdadala ng perfume. Kumot pa kayo. Pero karon, mahigit ang dala-dala. Full of green. Efficacy. Muna nga, mahulog sa to. Pero, doon at worry. Kapag kayo matutos na kayo, biyak kita na initin kung lang yung atong lawas. Dahil kung kita dito sa lawas niya, incorruptible ba? Kung balik sa Philippians 3:20, mga lumurok yung kita sa langit, kung mahinang po kita nagkaakot ka niya, kung ilisa niya ang atong lawas, na may kamatayon sa lawas na mahimayaon, sama sa iyaha. Sama sa lawas ni Christ. No? So, Buwan wala na tong double B. na hindot kaayo from temporary to eternal environment. The believer's body will be changed to incorruptible body and also change of our citizenship. Ang ato ang pagkalungsulado, ang atong pagkalugulupyo, we are destined to ngadto sa pagka lumulupyo sa langit. Mura nga balik ko na to sa atong tawahanon mo na yung condolence. Pero diha sa ato ang spiritual na language, the biblical aspect is congratulations. No? Muna nagsakop nila ang misis nato, kung siya kamot ko. Ano siya na, igisamay mo muna nato, kina maghayag kita magdaha.